Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 22 verse 32. Ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. And then dito po tayo sa aklat ng Hebreo or Hebrews chapter 6 verses 17 and 18. Gayon din naman pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Unchanging God, unchanging promises. So today, napakahalagang makita natin yung nature ng Diyos na hindi nagbabago. Sabi nga sa James chapter 1 verse 17, hindi siya nagbabago ni bahagya man. Ngayon, paliwanag ko lang po sa inyo kung bakit tinatawag ang Diyos na Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Madalas po ninyong mababasa yan sa Old Testament at pinaliwanag po yan ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kasi ganito po yan. Matagal na pong patay si Abraham, si Isaac, and Jacob. Pero pansinin niyo po, ang kanyang pangako sa atin, mga nanalig sa kanya, ay tuloy-tuloy pa rin. Kasi hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tapat po siya sa kanyang binitiwang pangako. Kaya Diyos siya ng mga buhay. Tayong mga buhay pa, pwedeng umasa dun sa kanyang pangako. At ang sabi po rito sa verse 18 ay panatag dapat ang ating loob na umaasa sa mga pangako niya. Now, last week alam ko po na pag-aralan natin yung covenant. Ano po? Ang Diyos po kasi ay covenant-keeping God. Kaya maintindihan nyo na bakit tinatawag siyang loving and faithful. Kaya siya faithful kasi po minahal niya tayo dahil sa kasunduan o tipanan na mayroon siya kay Abraham. At makikita po ninyo kung ano yung pinangako niya kay Abraham natutupad sa mga sumunod na henerasyon, maging sa ating mga Hentil. Kaya mapapansin nyo yung kaganapan ng covenant na yan ay naranasan din natin, sabi sa Galatians chapter 3 verse 14 na tayong nanalig sa Panginoong Hesus ay yung blessing po ng covenant nararanasan pa rin natin sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, unchanging ang Diyos. Ano po? Simula noon hanggang ngayon. Kaya ang linaw-linaw po na kapag ka nanghako po siya at sumumpa po siya, hindi niya po babaguhin yun. Ano po? Kasi pwede nating sabihin na ang Diyos sinungaling kung babaguhin niya yun. Pero ang linaw-linaw po sabi sa Hebrews chapter 6 verse 18, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kaya tapat po talaga siya. So nasaan ang problema? Kung sakaling ang mga pangako ng Diyos ay hindi natutupad sa ating mga buhay. Kadalasan po sa area ng pananampalataya. Alam niyo po ba bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi kaya tayo nananampalataya, naniniwala tayo sa kabutihan ng Diyos. At napag-aralan po natin ito last week na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, iniingatan niya tayo. Ibig sabihin, yung kanyang love, nagpo-protect po yan. Kaya may mga commandments siya, may mga inutos po siya sa Biblia para tayo po ay gabayan at ingatan. Ngayon ang hinihingi niya lang sa atin, magtiwala tayo sa kanyang kabutihan. Kaya ang faith po, nakasalig po yan sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa takot. Ano po? Sa pag-ibig po ng Diyos. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos ay mapagmahal, tapat at hindi nagbabago. Ito rin ang dahilan kung bakit sa ugnayan ng Diyos sa tao, nire-require ng Diyos yung faithfulness. Kasi siya nga ay tapat, hindi nagbabago. Ano po? At ganun din naman ang kanyang mga pangako. Maaasahan natin yan, hindi nagbabago. Kaya lang po tayo minsan, mga tao, tayo ang hindi tapat sa kasunduan natin sa Diyos. Kaya marami sa atin hindi nakaka-experience ng answered prayers. Alam niyo po sa covenant po may dalawang side po yan. Yung side ng Diyos at yung side ng tao.
Ever since po, makikita nyo sa Biblia yan. Kung may pangako siya, merong kondisyon. Kung bibigay niyang pangako, kailangan gawin natin yung conditions. Pag di natin ginawa po yun, kahit po tapat ang Diyos, hindi natin nararanasan yung kanyang covenant sa ating mga buhay. Kasi ang ibig sabihin po ng salitang covenant, partnership. Ano po? Kailangan po, gagawin mo yung part mo. Ang Diyos, ginawa niya na yung part niya. Ano po? Kumbaga, lahat-lahat ginawa na ng Diyos para mangyari yung pangako niya. Nasa sa atin na lamang kung gagawin natin yung part natin doon sa kasunduan. And then, maiintindihan din natin ang reason kung bakit gusto ng Lord ng fellowship. Kasi alam niyo sa Biblia, tinawag ng Diyos si Abraham na kanyang kaibigan sa James chapter 2, verse 23. Kasi ang ibig sabihin po ng salitang fellowship is to share together. Partnership, sharing in common. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos ibigay sa atin. Ano po? Yung lahat ng nasa Kanya. Kaya pansin niyo sa Romans chapter 8, verse 17, Galatians chapter 4, verse 7, ang tawag sa atin, kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesus. So, joint heirs with Christ. So, ibig sabihin kung ano yung blessing na nasa Panginoong Jesus, tayo mga believers, kabahagi noon. Kaya alam niyo po, the reason for fellowship, kasi gusto ng Diyos, maging tapat tayo sa isa't isa. Bukas tayo sa isa't isa. Ibig sabihin tayo at ang ugnayan natin sa Diyos, walang hadlang. Ano po? Kasi ganun po ang fellowship, to share in common or partnership. Kaya maintindihan nyo na bakit tinawag ng Diyos na si Abraham ay kanyang kaibigan. At tayo naman, sinabihan ng Panginoong Jesus, tayo'y kanyang mga kaibigan din. Kaya lumilinaw, ano po, kasi tapat po ang Diyos. Ano po, hindi siya nagbabago. Yung mga pangako niya from the Old Testament hanggang ngayon, pwede nating asahan. Kaya ngayon, I know, naintindihan nyo na bakit tinawag siyang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Kasi faithful siya sa kanyang ginawang tipanan o kasunduan. At bakit Diyos siya ng mga buhay? Kahit patay na po si Abraham, Isaac at Jacob, yung kanyang pangako nananatili hanggang sa ating panahon. Kaya siya pa rin yung tinatawag na faithful God at yung covenant-keeping God sa ating mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.